Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mas lumakas pa si Bagyong Tino na minomonitor natin sa may silangan at meron din tayong update sa track ng isa pang bagyo na kasunod. Alamin natin ang pagbabago sa direksyon ng mga sistemang ito at ang mga lugar na posibleng daanan ng bagyo. Ayon sa pinakabagong datos ng Pag-asa, ngayong araw ang sentro ng Bagyong Tino ay nakita sa layong 1,365 kilometers sa ilagang silangan ng Mindanao sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugso na umaabot hanggang 85 kilometers per hour. Batay sa track at intensity outlook ng Pag-asa, ito ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At ang lakas ng hangin nito ay umaabot hanggang 280 km mula sa gitna ng bagyo at inaasahang papasok na sa Philippine Area of Responsibility bukas November 2 ng umaga o hapon. Kasabay nito, ang low pressure naman sa may kanluran ay makikita sa layong 225 kilometers sa Pag-asa Island sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ito ay nakapaloob pa rin sa umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kaya nagdudulot ito ngayon ng malalakas na ulan na dala ng LPA at nagdadagdagan pa ng masungit na panahon mula sa Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto ngayon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, ang forecast weather conditions ngayong araw sa Cagayan, Isabela at Aurora, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng shear line. Maging alerto sa posibleng flash floods o landslides lalo na sa mga mababang lugar at malapit sa gilid ng bundok. Sa Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands, makakaranas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng Tropical Depression Tino. Posibleng magkaroon ng baha o pagguho ng lupa kaya't mainam na umiwas muna sa mga ilog at dalisdis na bahagi ng bundok. Samantala sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dulot naman ng Northeast Monsoon. Walang inaasahang malaking epekto, ngunit sa mga mangingisda mag-ingat pa rin dahil posibleng maalon ang dagat sa ilang bahagi ng hilaga. Para naman sa mga residente ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga biglaang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Paalala, kapag may kulog o kidlat, iwasan muna ang mga bukas na lugar at matataas na puno. Maging alerto rin sa posibleng biglaang pagbaha lalo na sa mga low-lying areas tuwing may malakas na buhos ng ulan. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan sa Hilagang Luzon, asahan ng katamtaman hanggang malakas na hanging amihan mula Hilagang Silangan na magdudulot ng maalon na karagatan na may taas ng alon na aabot sa 1.5 hanggang 3.5 meters. Kaya pinapayuhan natin ang mga mangingisda lalo na ang may maliliit na bangka na huwag munang pumalaot dahil delikado ang ganitong sitwasyon. Sa silangan at gitnang bahagi ng Luzon, iiral ang katamtaman hanggang malakas na hangin na may maalong karagatan na may taas na 1.5 hanggang 2.9 meters. Dahil dito, iwasan munang pumalaot dahil sa malalakas na alon lalo na kung may mga babala ng gale warning sa susunod na oras. Sa silangang Visayas at Mindanao, magiging mahina hanggang katamtamang hangin ang mararanasan na magdudulot ng pag-alon na may taas na 1.5 hanggang 2.1 meters. Sa natitirang bahagi ng Luzon at ng bansa, mahina hanggang katamtaman ang hangin at banayad hanggang katamtamang karagatan na may 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan mga kababayan, manatiling alerto at handa dahil maaaring biglang lumakas ang hangin tuwing may thunderstorms at asahan ng patuloy na pagbabago ng panahon sa mga susunod na araw lalo na paglapit ng tropical system sa may silangan. Ayon naman sa latest tropical cyclone outlook na ilabas ng Pag-asa ngayong araw, inaasahang papasok na sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon ang Bagyong Tino. Sa oras na pumasok na ito sa loob ng PAR, inaasahan ng bagyang pagbabago sa direksyon nito. Liliko ito ng bahagya pakanluran at bababa ang track nito
Kung magpapatuloy ang galaw nito, posibleng maglandfall si Tino sa pagitan ng Caraga Region at Eastern Visayas sa pagitan ng Lunes ng gabi at Martes ng umaga. Pagkatapos nito mga kababayan, tatawirin ni Tino ang malaking bahagi ng Visayas at hilagang bahagi ng Sulusi at hilagang Palawan bago muling lumabas sa West Philippine Sea pagsapit ng Miyerkules. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng paglapit nito sa Kalayaan Island sa parehong araw. Habang papalapit sa ating kalupaan, inaasahan itong lalakas pa at maaaring umabot sa tropical storm category sa loob ng susunod na 24 oras at magiging ganap na typhoon pagsapit ng Lunes ng hapon o gabi. May posibilidad din ito ng rapid intensification o biglaang paglakas bago pa man ito tuluyang tumama sa ating kalupaan. Batay sa kasulukuyang datos ng mga modelo, maaaring umabot ang lakas ni Tino hanggang 130 km per hour ang lakas ng hangin nito sa oras ng unang landfall nito. Sa ngayon, hindi pa direktang nakakaapekto sa ating bansa ang bagyong ito, ngunit sa mga susunod na oras, inaasahan ang pagtaas ng mga wind signal bukas ng umaga o hapon sa Eastern Visayas at Caraga at maaaring umabot hanggang signal number 4 habang patuloy na lumalapit ang bagyo. Inaasahan din na malalakas na buhos ng ulan sa Eastern Visayas at Caraga pagsapit ng Lunes ng umaga, kaya't maglalabas din ng weather advisory ang Pag-asa sa lalong madaling panahon. Dahil sa pinagsamang epekto ng papalapit na bagyo at ng amihan, posibleng makaranas ng maalong karagatan ang mga baybayin ng Luzon, Visayas at Mindanao sa susunod na 3 araw. Sa Lunes ng umaga, inaasahan ng mga gale warnings bilang babala sa napakataas na alon sa karagatan. Bukod dito, may storm surge warning din na maaaring ilabas bukas bilang paghanda sa posibleng pagbaha sa mga baybayin dahil sa pagtaas ng tubig dagat. Kaya habang nagbabanta na ang Bagyong Tino, may oras pa tayo mga kababayan para maghanda at magandang paalala din sa ating mga kababayan na nasa mababang lugar at tabing dagat, maging alerto sa storm surge o daluyong lalo na kapag may paparating na bagyo. Alamin natin ang mga evacuation center sa inyong lugar, ihanda ang mga mahalagang dokumento, ilagay sa waterproof bag, magtabi ng malinis na tubig, pagkain, gamot at flashlight para sa mga nasa bulubundukin at paanan ng bundok, sa mga nakatira sa matarik na bahagi ng bundok, maging mapagmatsyag at patuloy ang mga pag-ulan na maaring magdulot ng landslide o pagguho ng lupa. Kapag napansin ang pagpitak ng lupa o bigla ang pag-angat, paglubog ng lupa, agad na lumikas. At makinig sa mga anunsyo ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan para sa inyong kaligtasan. At para sa susunod na pinakabagong weather updates, manatiling nakamonitor dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Huwag kalimutang i-share ang video na ito upang mas marami pa ang mga kababayan natin ang maging handa sa lagay ng ating panahon at para sa kaligtasan ng bawat isa. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat. Ngayon nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.